Nag-set up ng isang prank ang asawa ko at ang mga barkada niya para sa aking kaarawan. Piniringan nila ako, dinala sa isang abandonadong gasolinahan at iniwan habang nagtatawanan. Hindi na ako umuwi kailanman. Nang mag-file sila ng missing person report, naglalayag na ako papuntang Europe. Pagkalipas ng 3 taon, nakita nila ako sa yate ng isang bilyonaryo bilang asawa nito. Natuklasan ko ang email 3 araw bago ang aking ika-25 na kaarawan. Nanigas ang mga daliri ko sa keyboard habang nakatitig sa screen ng computer sa aming home office. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakalimutang mag-log out ni Bong sa kanyang account, bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Ang mensahe galing kay Maricar ay malinaw na nagliliwanag sa monitor. Hindi na ako makapaghintay sa weekend. Kapag wala na siya sa eksena, hindi na natin kailangang magtago. Ang thread ng email ay umabot pa sa nakaraang 3 taon. 3 mahabang taon ng kasinungalingan habang ipinagluluto ko siya, nilalabhan ang kanyang mga damit, at ngumingiti sa mga party ng kumpanya. Sunod-sunod na ebidensya ang bumuhos sa harap ko habang iniscroll ko ang mga malalanding mensahe, confirmation ng mga hotel, at mga litratong hindi ko na maalis sa isip ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang ipinapasa ko ang lahat sa aking personal email account, yung account na hindi alam ni Bong. Bago natin ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pagtataksil, katatagan at pagbangon, malugod namin kayong binabati. Welcome sa channel na Kwento ng Pamilya. Kung naantig kayo sa mga kwento ng mga kababaihang tumangging magpadikta sa kalupitan ng iba, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating komunidad. Libre ito at nag-uugnay sa inyo sa libu-libong nakakaunawa na minsan ang pinakamagandang higanti ay ang mabuhay ng marangya at masaya. Ngayon, balikan natin ang sandali ng pagkatuklas ni Isla. Narinig ko ang susi ni Bong sa pinto at mabilis kong sinara ang browser, ang puso ko ay kumakalabog sa aking dibdib. Pagpasok niya, sinalubong ko siya ng halik, katulad ng ginagawa ko sa loob ng 12 taon naming pagsasama. Hindi niya pinaghinalaan na may malaking nagbago. Mag-o-overtime na naman ako bukas, kaswal niyang sabi habang naghahapunan, hindi makatingin sa akin. Deadline na kasi ng malaking project. Tumango ako habang pinapanood siyang iikot ang spaghetti sa kanyang tinidor. Siyempre, honey, naiintindihan ko. Ang kasinungalingan ay dumulas sa kanyang mga labi kasing dali ng paghinga. Napaisip ako kung ilang deadline ng malaking project ang ginugol niya sa kama ni Maricar. Nang gabing iyon, humiga ako sa tabi niya, nakatitig sa kisame, ang isip ko ay puno ng mga tanong. Kailan ba ako naging invisible sa kanya? Ano ang ginawa ko para maranasan ang pagtataksil na ito? Ang mga tanong ay nauwi sa isang malinaw na sagot. Deserve ko ang mas mabuti. Kinabukasan, nakuha ko ang sagot na hindi ko inaasahan. Umuwi ako ng maaga galing sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko sa stress at puyat. Ang bahay namin ay nasa dulo ng isang tahimik na subdivision kung saan lahat ay may maayos na hardin at garahe para sa 2 sasakyan. Pumarada ako sa bakanteng driveway ng kapitbahay nang makita ko ang kotse ni Bong na nakaparada sa harap ng bahay namin. Ilang oras bago ang dapat na uwi niya. Dumaan ako sa gilid ng bahay at narinig ko ang mga boses mula sa lanay sa likod. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Bong na sinundan ng iba pa. Habang nakayuko sa ilalim ng bintana ng dining room, sumilip ako at nakita silang nakaupo sa aming patio table. Umiinom ng mamahaling alak na regalo ko kay Bong noong Pasko. Nandoon si Bong, si Maricar at ang 2 niyang matalik na kaibigan, sina June at Boyet. Wala ang asawa ni Boyet. Malamang ay nasa bahay nila, walang kaalam-alam tulad ko hanggang kahapon. So, tuloy na ba? Tanong ni June, medyo bulol na ang boses sa kalasingan. Yung surprise sa birthday, sigurado ka bang hindi masyadong malupit to? Tanong ni Boyet, bagaman ang tono ng pag-aalala niya ay natabunan ng kanyang ngisi. Umiling si Bong. Perpekto ang setup na to. Pipiringan natin siya. Ililigaw ng 1 oras at iiwan sa lumang gasolinahan sa may highway sa probinsya. Sa oras na makahanap siya ng paraan pauwi, magigets na niya ang mensahe. Ang mensahe na tapos ka nang makipagbahay-bahayan sa boring mong asawa, ngisi ni Maricar, sabay haplos sa hita ni Bong.
Kumuyom ang sikmura ko nang humilig si Bong para halikan siya. Doon mismo sa bakuran namin, sa furniture na ako ang pumili. Masyado na siyang clingy nitong mga nakaraang araw, buntong hininga ni Bong. Laging nagtatanong, gustong malaman kung saan ako galing. Ito ang yayanig sa kanya para kapag sinabi ko na gusto ko ng hiwalayan, hindi na siya papalag. Lumiwanag ang mukha ni Maricar. At sa wakas, hindi na natin kailangang magtago kapag naalis na ang problema mong asawa. Tinaas ni June ang kanyang baso at nag-cheers silang lahat, nagtatawanan habang ako ang pinaglalaruan. Napaupo ako sa ilalim ng bintana, nakasandal ang likod sa pader, ang puso ko ay kumakalabog sa aking mga tainga. Hindi lang nila planong ipahiya ako, plano nilang wasakin ako. Isang prank na dinisenyo para mas madali akong pumayag sa hiwalayan na gusto ni Bong. Nang gabing iyon, nang tumabi si Bong sa kama na amoy alak at kasinungalingan, nakapagdesisyon na ako. Ang liwanag ng umaga ay tumagos sa kurtina ng aming kwarto habang nakatitig ako sa bukas na maleta na nakatago sa likod ng closet ko. 2 araw na akong palihim na nag-iipon ng mga gamit. Mahahalagang dokumento, litrato ng mga magulang ko, ang mga alahas na pamana ng lola ko, mga bagay na hindi ko kayang iwanan. Nag-withdraw ako ng aming emergency cash mula sa joint account ng paunti-unti para hindi halata. 300,000 na kailangang magkasya hanggang sa malaman ko ang susunod kong hakbang. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang isinasara ang zipper ng maleta at itinutulak ito pabalik sa pinagtataguan. Pagpasok ko sa kusina, naabutan ko si Bong na nagtitimpla ng kape, sumisipol-sipol pa. "Good morning, sunshine," sabi niya. Ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Excited ka na ba sa birthday mo bukas?" Pinilit kong ngumiti. "Sobra? May hint ba ako kung ano ang plano mo?" Ang tawa niya ay nagdulot ng kilabot sa akin. "E di nasira ang surprise kung sasabihin ko, di ba?" Tumango ako. Tinanggap ang mug ng kape na inabot niya. Sa bagay, sa buong maghapon, kumilos ako sa loob ng bahay na parang multo. Hinahawakan ang mga bagay na hindi ko na makikita muli. Ang porselanang vase na binili namin noong honeymoon. Ang kumot na ginitara ng nanay ko bago siya kinuha ng cancer. Tahimik akong nagpaalam sa bawat gamit. Alam kong halos lahat ay iiwan ko na. Ipinagluto ko si Bong ng paborito niyang hapunan ng gabing iyon, espesyal na mechado. Pinuri niya ang luto, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ko. Pagkatapos kumain, inosente akong nagtanong tungkol sa mga kaibigan niya. "Kasama ba sina June at Boyet sa anumang plano mo bukas?" "Baka," sagot niya ng walang kasiguraduhan. "Bakit mo natanong?" Nagkibit balikat ako. "Curious lang, matagal-tagal na rin simula noong huli tayong lumabas ng magkakasama." Nang maglaon, tumawag ako sa telepono mula sa banyo habang nakabukas ang shower. Nagbubook ng Grab na susundo sa akin sa gasolinahan sa may highway bandang 12:00 ng tanghali kinabukasan. Tila naguluhan ng driver sa lokasyon, pero pumayag ng alukin ko ng extra na bayad. Nang gabing iyon, gising ako sa tabi ng asawa ko ng 12 taon, kinakabisado ang pattern ng kisame at pinakikinggan ang pantay niyang paghinga. Ang lalaking minahal ko, binuo ko ng buhay kasama siya, inalay ang aking kabataan, ay nagpaplanong ipahiya at itapon ako. Tahimik na tumulo ang luha sa aking unan. Sumapit ang umaga ng aking ika-35 na kaarawan at gumising ako ng maaga para magluto ng almusal. Pancakes na may strawberry at whipped cream, ang paborito ni Bong. Bumaba siya na mukhang tuwang-tuwa sa sarili. "Happy birthday, babe," sabi niya sabay halik sa pisngi ko. "May espesyal akong plano ngayong araw." "Hindi na ako makapaghintay," sagot ko. Mas matatag ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Bandang 11:00, tumunog ang doorbell. Nakatayo sina June at Boyet sa aming porch, nakangisi ng malapad. Wala si Maricar. Masyado nang halata kung kasama siya sa bastos nilang plano. "Happy birthday, Isla," bati ni June, sabay abot ng maliit na gift bag. Sa loob ay isang mamahaling silk na scarf. Alam ko agad ang ibig sabihin nito. Ito ang magiging piring ko. "Ang ganda," sabi ko, hinahawakan ng tela. "Bakit hindi mo isuot?" Mungkahi ni Boyet, ang mga mata ay nagniningning sa pananabik. "Gusto ni Bong na isuot mo yan para sa surprise."
Ngumiti ako at inabot ang scarf kay Bong. Tumalikod ako sa kanya. Ikaw na ang maglagay, honey? Habang tinatakpan ng malambot na tela ang aking mga mata at dumilim ang paligid, naramdaman ko ang mga kamay ni Bong sa likod ng ulo ko. Tinitalian ito ng mahigpit. Tumagal ang mga daliri niya nang sandali sa balikat ko. Ready ka na ba sa pinakamagandang birthday surprise ng buhay mo? Bulong niya sa tainga ko. Tumango ako, hinayaan silang gabayan ako patungo sa inaakala nilang kahihiyan ko. Pero alam kong ito ang magiging daan sa aking pagtakas. Handang-handa na, sagot ko na may unang totoong ngiti na sumilay sa akin sa loob ng ilang araw. Malapit na tayo. Anunsyo ni Bong nang bumagal ang sasakyan. Mahigpit pa rin ang piring sa mga mata ko, pero binibilang ko ang oras, 47 minuto, simula nang umalis kami sa bahay, sapat na para malito ako sa direksyon, gaya ng plano nila. May nagbukas ng pinto ko. Ang kamay ni Bong, mainit at pamilyar, ang gumabay sa akin palabas ng kotse, papunta sa graba na tumutunog sa ilalim ng sapatos ko. Naamoy ko agad. Amoy ng lumang gasolina, alikabok, at kapabayaan. Ang lumang gasolinahan sa highway, eksakto sa narinig ko. Ready ka na sa surprise mo? Tanong ni June, ang boses ay punong-puno ng pagpipigil ng tawa. Hindi na ako makapaghintay, sagot ko. Matatag ang boses sa kabila ng kabog ng dibdib ko. Marahas akong pinaikot ni Boyet ng 3 beses. Nagkunwari akong natitisod, nakikisabay sa malupit nilang laro. Pagkatapos, may halong drama na tinanggal ni Bong ang piring ko. Ang abandonadong gasolinahan ay mas mukhang kawawa kaysa sa inakala ko. Ang mga basag na bintana ay parang mga bungi sa lumang gusali. Ang mga kupas na sign ay nag-a-advertise ng mga brand ng sigarilyo na ilang taon nang wala. Nakatayo kami ng hindi bababa sa 8 kilometro mula sa pinakamalapit na gusaling may tao. Surprise! Sigaw ng 3 lalaki, halos mamilipit sa kakatawa. Pinilit kong magmukhang naguguluhan. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Isa itong test, sabi ni Bong, ang mga mata ay malamig sa kabila ng ngiti. Para makita kung gaano ka kamadiskarte gaya ng lagi mong sinasabi. Tinaas ni June ang cellphone ko na kinuha nila sa bag ko bago umalis ng bahay. Walang dayaan. Hindi kayo seryoso, di ba? Sabi ko hinayaang manginig ang boses ko. Iiwan niyo lang ako dito? Huwag kang mag-alala, singit ni Boyet. May dumadaan naman dito paminsan-minsan. Ang 3 ay umatras pabalik sa kotse, tumatawa pa rin. Umasa ako sa susunod na mangyayari, ang tiwala nila sa kawalan ko ng kakayahan. Bong, please, sigaw ko, ang perpektong larawan ng desperasyon. Huwag mong gawin to, birthday ko ngayon. Ang pag-aalinlangan niya ay sandali lang pero halata. Isang kislap ng parang konsensya bago siya tinapik ni June sa balikat. Lumipas ang sandali. Hanapin mo ang daan pa uwi, isla, sigaw ni Bong. Magkita na lang tayo kung kailan. Bumagsak ang mga pinto ng kotse, umugong ang makina. Umalumbigit ang alikabok sa paligid ko habang papalayo sila. Ang kanilang tawanan ay unti-unting nawala sa hangin. Hinintay kong mawala ang sasakyan nila sa paningin bago ko nirelax ang mukha ko. Tiningnan ko ang relo ko. 11:47 a.m. Darating ang grab ko sa loob ng 13 minuto. Naglakad ako sa likod ng abandonadong gusali kung saan hindi ako makikita mula sa kalsada. Doon, tinanggal ko ang kanang bota ko at kinuha ang nakatagong emergency cash. 45,000 na tutulong sa pagtakas ko. Mabilis akong nagpalit mula sa aking birthday outfit papunta sa maong, simpleng t-shirt at baseball cap na itinago ko sa malaki kong bag. Nang umagang iyon, eksaktong 12:00 ng tanghali, isang asul na sedan ang pumasok sa gasolinahan. Kinakabahan na lumingalinga ang driver bago niya ako nakitang lumabas mula sa likod ng gusali. Mrs. Villarama, tawag niya gamit ang pekeng pangalang ibinigay ko. Ako yun! Sagot ko sabay kaway. Salamat sa pagpunta dito. Walang anuman, sabi niya, bagaman ang kunot ng noo niya ay nagpapahiwatig ng pagtataka. Saan na tayo, ma'am? Sa sanglaan ni Mang Tiago sa bayan. Tumango ang driver at umalis kami sa gasolinahan, palayo sa buhay na aking iiwanan. Si Mang Tiago ay nasa 70s na.
May rayuma sa kamay at maamong mga mata na nakasaksi na ng lahat ng uri ng desperasyon. Amoy lumang kahoy at metal polish ang shop niya. "Anong maipaglilingkod ko sa iyo ngayon, miss?" Tanong niya paglapit ko sa counter. Tinanggal ko ang kwintas na perlas ng lola ko, ang diamond engagement ring ko, ang wedding ring at ang emerald earrings na bigay ni Bong nung 10th anniversary namin. Inilatag ko lahat sa salamin na counter. "Kailangan kong malaman kung magkano ang mga to," sabi ko, matatag ang boses. Pinag-aralan ako ni Mang Tiago sa ibabaw ng kanyang salamin, nakikita ang higit pa sa gusto kong ipakita. Tahimik niyang sinuri ang bawat piraso. "Magagandang alahas ito," komento niya, itinaas ang engagement ring sa ilaw. "Mga pamana? Yung iba?" Inamin ko, tumango siya at hindi na nagtanong pa. Matapos ang maingat na pagsusuri, nagbigay siya ng presyo na makatarungan. Higit pa sa makatarungan, sa totoo lang. "Mabibigyan kita ng 400,000 para sa lahat," sabi niya. "Kahit hinala ko ay mas mahalaga ang mga ito sa'yo kaysa sa pera." Napalunok ako. Hindi na ngayon. May kung ano sa ekspresyon ko ang nagsabi ng lahat. Nawala si Mang Tiago sa likod ng kwarto at bumalik na may dalang hindi inaasahan. Isang maliit na baril. "Hindi ko karaniwang ginagawa ito," mahina niyang sabi. "Pero ang babaeng naglalakbay ng mag-isa ay dapat may proteksyon." Dahan-dahan niyang itinulak ito sa counter. "Rehistrado yan. Consider mo na lang na discount sa mga alahas." Tinitigan ko ang armas tapos tumingin sa kanya. "Paano mo na lamang aalis ako?" 30 years na ako sa negosyong ito, sagot niya nang may malungkot na ngiti. Alam ko ang itsura ng taong kailangan ng bagong simula. Tinanggap ko pareho ang pera at ang baril. Isiniksik ang huli sa ilalim ng bag ko. "Salamat." Tumango siya minsan. "Good luck, saan ka man pupunta." Ang terminal ng bus ay puno ng aktibidad nang bumili ako ng tiket papuntang Naya. Ang overnight trip ay magdadala sa akin doon bago mag-umaga. Sapat na oras para sa aking international flight. Umupo ako sa dulong sulok ng waiting area, hila pababa ang sombrero, nakamasid sa entrance. May takot pa rin sa akin na baka malaman ni Bong ang plano ko, na baka sumugod siya para kaladkarin ako pauwi. Pero habang lumilipas ang oras at papalapit ang boarding, nagsimula akong maniwala na makakatakas nga ako. Umalis ang bus sa terminal nang palubog na ang araw. Habang nawawala sa dilim ang mga pamilyar na tindahan at kalsada ng aking bayan, nakaramdam ako ng hindi inaasahan. Ginhawa na humahampas sa akin na parang alon. Wala nang pagpapanggap, wala nang tahimik na pag-iyak, wala nang paghihintay kung kailan darating ang susunod na kasinungalingan. Sa Maynila, gumamit ako ng internet cafe para mag-check-in sa flight ko at i-print ang boarding pass. Inbook ko ito gamit ang aking pagkadalagang pangalan, Elena Santos, at nagbayad ng cash sa isang travel agency. Ang flight papuntang Paris ay hindi direkta, may layover sa Iceland para mas mahirap akong matrace. Halos hindi tiningnan ng security sa airport ang passport ko. Ang regalo ni Mang Tiago ay ligtas na naipadala sa isang French post office box na inayos ko online. Ilang oras pa, nasa ere na ako, pinapanood ang Pilipinas na nawawala sa ilalim ng mga ulap. Ang hostel sa Paris ay nasa Montmartre, luma pero malinis, may shared bathroom at makitid na kama na tumutunog sa bawat galaw. Umupo ako sa gilid nito noong unang gabi, nakikinig sa mga hindi pamilyar na tunog ng lungsod na tumatagos sa manipis na bintana. Ang mga usapang Pranses ay umaakyat mula sa kalye sa ibaba. May tumutugtog ng accordion sa di kalayuan. Ang amoy ng bagong tinapay mula sa bakery sa ibaba ay kumakalat sa paligid. Nagawa ko. Nakatakas na ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang burner phone na binili ko sa airport. Walang tawag, walang text. Sa Pilipinas, malamang na umuuwi pa lang si Bong. Inaasahan na madadatnan niya ako doon, hiyang-hiya, talunan, at handang tanggapin kung anong kakarampot na buhay ang iaalok niya sa akin. Pero nandito ako, nasa kabilang ibayo ng mundo, malaya. Bigla akong dinaga ng takot. Ano ba ang ginawa ko? Wala akong trabaho, walang totoong plano, limitado ang pera, at halos hindi marunong ng wika nila. Nag-iisa ako sa ibang bansa.
Pero teka, hindi ba't ilang taon na rin naman akong nag-iisa? Kasal, pero hiwalay ang damdamin. Present, pero hindi nakikita. Naglakad ako papunta sa bintana at binuksan ito, hinayaan ang malamig na hangin ng gabi sa Paris na dumampi sa mukha ko. Ang Sacré-Cœur Basilica ay kumikinang na puti sa madilim na langit. Sa di kalayuan, may tumawa. Isang tunay at masayang tunog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang sarili ko na isipin ang isang hinaharap na hinubog ng sarili kong mga kamay. Nakakatakot isipin, pero nakaka-excite. At akin ito. Ang liwanag ng umaga ay tumagos sa manipis na kurtina ng kwarto ko sa hostel. Iniilawan ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. 2 linggo na ako sa Paris at ang pera ko ay nauubos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang romantikong ideya ng pagtakas sa France ay hinarap ng malupit na realidad ng pagiging dayuhan na may limitadong kakayahan sa wika at walang employment history. Nang umagang iyon, pumasok ako sa 3 employment agency na binisita ko sa linggong iyon. Ang resume ko ay halos walang laman, sinadya ko iyon. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran na matrack ako ni Bong kung sakaling hanapin niya ako. Elena Santos, tawag ng receptionist, hirap na binibigkas ang apelyido ko gamit ang French accent. Ang interviewer, si Madame Rousseau, ay isang istriktang babae na may tuwid na tayo at buhok na may pilak na streak na nakapusod ng mahigpit. Tiningnan niya ang papel ko habang nakanguso. Minimal ang French mo, puna niya sa English na may mabigat na accent. Nag-aaral po ako, sagot ko. Mabilis, tinaas niya ang isang kilay. At ang experience mo? Administrative work, malabo kong sagot. Organisado ako, punktual at mabilis matuto. Matagal niya akong pinag-aralan, tapos bumuntong hininga. May isa kaming posisyon, receptionist sa Lambert Financial. Kailangan nila ng marunong mag-English para sa kanilang international clients. Lumundag ang puso ko. Financial. Huwag kang masyadong ma-excite. Sasagot ka lang ng telepono at babati sa kliyente. 3-month temporary contract. Kung magustuhan ka nila, baka ma-permanent ka. Tumango ako ng masigasig. Kailan po ako pwedeng magsimula? Ang Lambert Financial ay nasa 3 palapag ng isang simpleng gusali sa 8th Arrondissement. Mas maliit ang opisina kaysa sa inaasahan ko, nasa 15 empleyado lang. Ang desk ko ay malapit sa pinto, isang kuta ng makintab na kahoy na naghihiwalay sa akin sa mga bisita. Bonjour, Lambert Financial. Pinapractice ko ito bawat umaga bago magbukas ang opisina, sinusubukang perpektuhin ang accent ko. Comment, puis-je vous aider? Ang aking supervisor, si Giselle, ay malamig ang pakikitungo sa akin noong una. Isa na namang Amerikana o dayuhan na kumuha ng trabaho na pwede sanang sa French na punta, pero lumambot siya nang makita ang determinasyon kong matuto. Yung pronunciation mo, sabi niya isang hapon, napapangiwi habang binubulol ko ang pangalan ng isang kliyente sa telepono. Pagkababa ko, idinagdag niya, tulungan na kita. Tuwing lunch, habang ang iba ay nasa mga cafe, tinuturuan ako ni Giselle ng tamang French. Itinatama ang grammar at bigkas ko sa pagitan ng kagat niya sa sandwich. Bilang kapalit, nag-o-overtime ako para tulungan siya sa English reports. Sa gabi, umaattend ako ng mga libreng language exchange meetup sa isang lokal na bookstore. Doon, napapaligiran ng mga expat at lokal, nagpractice ako ng pakikipag-usap at unti-unting nakabuo ng maliit na grupo ng kaibigan. Maingat na hindi magbunyag ng masyadong marami tungkol sa nakaraan ko. Ang maliit kong studio apartment na narentahan gamit ang huling pera ko mula sa sanglaan ay naging santuwaryo ko. Gabi-gabi, sinusulat ko ang mga bagong salitang French na natutunan ko, inuulit-ulit hanggang sa maging natural sa dila ko. Ang wika ang naging baluti ko. Bawat bagong parirala ay isang ladrilyo sa pader sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ko. 3 buwan sa kontrata, may napansin akong kakaiba habang nag-aayos ng mail. Isang invoice mula sa malaking kliyente ang na-duplicate at nabayaran ito ng Lambert Financial ng 2 beses. Isang error na halos 2.5 milyong piso, 40,000. Nag-alangan ako,
Hindi sigurado kung lugar ko ba napunahin ito, pero ang duplicate na invoice number ay gumugulo sa isip ko. Excuse me? Sabi ko, kumatok ng mahina sa pinto ng opisina ni Philippe Lambert, ang founder ng kumpanya. Monsieur, may napansin po ako sa accounts na baka importante. Tumingala siya, nagulat na makita ang receptionist sa pinto niya. Nang ipaliwanag ko ang double payment, nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagkairita patungo sa interes. Kinabukasan, nabawi ng Lambert Financial ang duplicate payment at nakatanggap ako ng hindi inaasahan, isang promotion bilang administrative assistant. May maganda kang mata, sabi ni Philippe sa akin. Kailangan namin yan. Ang bago kong tungkulin ay nagbigay sa akin ng access sa financial reports, client portfolios at investment strategies. Ang lengguwahe ng finance ay madaling bumalik sa akin. Ang mga numero ay laging may sense sa paraang minsan ay wala sa mga tao. Habang nagpa-file ng reports at nag-oorganisa ng data, inabsorb ko ang lahat ng kaya ko tungkol sa European markets. 6 na buwan sa bago kong buhay, nagkaroon ako ng routine. Trabaho sa araw, French lessons o pag-aaral sa gabi. Tuwing weekend, gumagala ako sa Paris ng mag-isa, nakakahanap ng ginhawa at katahimikan. Paminsan-minsan, sa kalaliman ng gabi, nagigising ako mula sa bangungot kung saan nahanap ako ni Bong. Kinakaladkad pabalik sa buhay ng kahihiyan. Napapabalikwas ako, kumakaripas ang puso bago maalala ang karagatang namamagitan sa amin. Isang maulang Martes, inihanda ko ang conference room para sa meeting ng kliyente. Habang inaayos ko ang mga baso ng tubig at notepad, pumasok si Felipe kasama si Giselle at 2 senior advisors. Elena, pakikuha mo nga ang Mercer portfolio kung may oras ka, utos ni Felipe. Tumango ako at kinuha ang file. Paglapag ko nito sa mesa, napansin ko ang investment strategy na nakabalangkas. May kung ano dito na nagpa-trigger ng alarm sa isip ko. Yun lang ba? Tanong ko, tatalikod na sana. Oh, salamat, sagot ni Felipe. Nag-alinlangan ako sa pinto, ang kamay ko nasa seradura. Ang pagkakamali ay sobrang linaw sa akin. Nire-rekomenda nila ang malaking investment sa isang sektor na, base sa mga report na fina-file ko ng ilang linggo, ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng instability. Pardon, sabi ko, humarap pabalik. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang telecom investment strategy. Tumahimik ang kwarto. Ang mga administrative assistant ay hindi nagkokomento sa investment strategies. May report noong nakaraang linggo, patuloy ko, kumakabog ang dibdib, na nagpapakita na 3 malaking European telecom companies ang humaharap sa regulatory challenges. Ang timing ay maaaring maging problematic. Hindi mabasa ang mukha ni Philippe. Si Giselle ay mukhang hiyang-hiya para sa akin. Nasa blue folder ang report, 3rd cabinet, 2nd drawer, dagdag ko, at mabilis na itinikom ang bibig. Matapos ang nakakabinging katahimikan, binuksan ni Philippe ang kanyang briefcase at inilabas ang mismong report na binanggit ko. Pinag-aralan niya ito, tapos tumingin sa akin ng may naniningkit na mata. Binabasa mo lahat ng report na dumadaan sa mesa mo? Opo sir, pagamin ko. Nakakadagdag po sa kaalaman. Ang meeting sa kliyente ay hindi lugar para sa usapang ito, kaya pinalabas ako sa isang tango lang. Buong araw akong sigurado na sisibakin ako dahil sa pangingialam. Sa halip, ipinatawag ako ni Philippe sa opisina niya pagkatapos ng trabaho. Gaano kalawak ang alam mo sa financial markets? Tanong niya nang walang pasakalye. Higit pa sa dapat alam ng isang receptionist, pag-amin ko, pero kulang pa sa gusto ko. Pinag-aralan niya ako ng may bagong interes. Saan ka natuto? Self-taught, sagot ko. Ang kalahating katotohanan ay mas madaling ipaliwanag kaysa sa nakaraan kong buhay. Magaling lang po ako sa patterns at numbers. Sumandal si Philippe sa upuan niya. Importante sa amin ang Mercer account. Ang obserbasyon mo kanina ay nagligtas sa amin mula sa isang potensyal na nakakahiyang rekomendasyon. Tumigil siya. Interesado ka ba sa mas malaking responsibilidad dito? Anong klaseng responsibilidad? Analysis, research, behind the scenes, syempre. Ang French mo ay hindi pa handa para humarap sa kliyente.
Nakaramdam ako ng bagay na hindi ko naranasan sa loob ng ilang buwan. Isang kislap ng tunay na ambisyon, hindi lang survival, kundi purpose. Gusto ko po yan, sagot ko. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi sa kahabaan ng Seine, ang mga ilaw ng Paris ay sumasalamin sa tubig parang mga bituin. Sa unang pagkakataon, simula nang dumating ako, hindi ko naramdaman na nagtatago lang ako. Si Elena Santos, ang babaeng unti-unti kong binubuo, ay kakatapos lang gumawa ng unang totoong hakbang. Hindi tumatakbo mula sa nakaraan, kundi naglalakad ng matatag patungo sa bagong bagay. Tumigil ako sa Pont des Arts, pinapanood ang mga bangka sa ilalim. Sa kabilang ibayo ng karagatan, malamang na iniisip ni Bong na ako'y wasak, talunan o baka patay na. Hindi niya ma-imagine kung ano ang itinatayo ko dito. Ladrilyo sa bawat ladrilyo, isang buhay na ganap na hindi niya maabot. 6 na buwan sa bago kong role bilang financial analyst sa Lambert Financial, ipinatawag ako ni Felipe sa opisina niya. Isang lalaking hindi ko kilala ang nakaupo sa tapat ng desk niya, matangkad na may uban na ang buhok, nakasuot ng perfectly tailored na navy suit na nagpapakita ng yaman ng hindi nagyayabang. Elena, ito si Mr. Tanner Reed, sabi ni Philippe, gamit ang pangalang tinutugunan ko na ngayon ng walang pag-aalinlangan. Siya ang CEO ng Atlantic Meridian Shipping. Mr. Reed, ito si Elena Santos, ang analyst na binanggit ko. Tumayo si Tanner Reed para kamayan ako. Mahigpit ang hawak niya. Ang asul niyang mga mata ay sinusuri ako ng may kuryosidad. Sabi ni Mr. Lambert, may kakaiba kang talento sa pagtukoy ng market trends. Sabi niya, agad na nakilala ang American accent niya. Yung nakakakita ng patterns na namimiss ng iba. Ngumiti ako ng magalang. Nagbibigay pansin lang po ako sa detalye. Si Elena ang mag-o-organize ng portfolio review mo, paliwanag ni Felipe. Ang Atlantic Meridian ay nagpapalawak ng operasyon sa Europe at kailangan nila ang expertise natin sa local investment opportunities. Tumango ako, tinanggap ang assignment ng may profesional na distansya. Ito ang pinakamalaking account na ibinigay sa akin, senyales ng lumalagong tiwala ni Felipe. Pagtalikod ko para umalis, nagsalita ulit si Tanner Reed. Nabanggit ni Mr. Lambert, Amerikano ka rin? Bahagya akong nanigas. Dati po, oo, pero Paris na ang tahanan ko ngayon. May kung ano sa tono ko ang pumigil sa iba pang tanong. Tumango lang siya at bumalik sa pakikipag-usap kay Felipe. Ang portfolio ng Atlantic Meridian ay napakalaki. Isang malawak na network ng shipping operations, property investments at stock holdings. Ilang linggo kong inorganize ang data. Gumagawa ng komprehensibong analysis ng kanilang posisyon at mga potensyal na kahinaan. Madalas bumalik si Tanner Reed sa opisina namin noong panahong iyon. Minsan direktang nagtatrabaho siya kasama ko, nagtatanong ng matatalim na tanong tungkol sa European markets na nagpapakita ng matalas na business mind sa likod ng kanyang tahimik na anyo. Na-flag mo ang Mediterranean port investments namin bilang high risk. Puna niya sa isang session, tinatapik ang report na inihanda ko. Karamihan sa analysts ay nagsasabing stable ang rehiyon na yan. Karamihan sa analysts ay hindi tinitingnan ang labor unrest sa mga pangunahing daungan, sagot ko. 3 malaking welga sa loob ng 8 buwan at may isa pang paparating bago matapos ang taon. Sabayan pa ng increasing fuel regulations na magsisimula next quarter, ang operational cost nyo doon ay tataas ng at least 17%. Pinag-aralan niya ako ng may bagong interes. At ang rekomendasyon mo? Palakasin ang Northern European holdings niyo. Mas mababa ang immediate profit pero mas stable sa susunod na 3 taon, lalo na ang Norwegian routes. 2 linggo ang lumipas, sumabog ang Mediterranean ports sa pinakamalaking shipping strike sa loob ng 15 taon. Ang Atlantic Meridian, dahil naglipat ng resources base sa bahagi ng analysis ko, ay nakaiwas sa krisis habang ang mga kakumpetensya ay nalugi. Kinabukasan, dumating si Tanner Reed sa opisina namin na may kakaibang request. Gusto kong hiramin si Ms. Santos para sa isang special project, sabi niya kay Felipe. Isang consulting arrangement sa pagitan ng mga kumpanya natin kung saan siya ang primary liaison. Mukhang naguluhan si Felipe.
Natutuwa sa prestihiyosong koneksyon, pero ayaw mawala ang serbisyo ko. Malaki ang kontratang ito, dagdag ni Tanner, nagbanggit ng halagang nagpaangat ng kilay ni Felipe. At doon nagsimula ang trabaho ko sa Atlantic Meridian. Una, 1 araw sa 1 linggo, tapos 2, hanggang sa naging pangunahing focus ko na. Ang apartment ni Tanner sa Paris ang naging workspace namin. Isang napakagandang unit na may view ng Eiffel Tower. Nagtrabaho kami ng mahabang oras sa pag-a-analyze ng market data, pag-restructure ng investments at pagpaplano ng strategic acquisitions. Ang shipping industry ay nasa kritikal na punto, paliwanag ni Tanner isang gabi habang pinag-aaralan namin ang projections. Environmental regulations, automation, nagbabagong trade agreements. Karamihan sa kakumpetensya ko ay nagre-react lang imbes na maghanda. Nirespeto ko ang foresight niya. Hindi tulad ng karamihan sa executives na nakilala ko, hindi siya humahabol sa quarterly profits kapalit ng long-term stability. Ang profesional naming relasyon ay nagkaroon ng komportableng ritmo. Nagbibigay ako ng analysis. Siya ang nagdedesisyon. Bihira kaming mag-usap tungkol sa personal na buhay. Isang arrangement na ayos sa aming dalawa hanggang sa market crash noong 2023. Nagsimula ito sa pagbagsak ng isang malaking Asian bank na nagdulot ng domino effect sa global markets. Nagpanik ang mga kumpanya, nagbenta ng assets sa napakalaking lugi. Lahat ay nagli-liquidate, sabi ni Tanner sa isang emergency call, ang boses ay puno ng stress. Gusto ng board na sumunod. Wag, sagot ko agad. Ito mismo ang oras na dapat kayong bumili, hindi magbenta. Elena, pwede tayong mawalan ng lahat o lumabas na doble ang lakas. Itinulak ko ang contingency analysis na inihanda ko buwan na ang nakararaan. Ang mga shipping companies na ito ay magiging available sa maliit na halaga. Ang ruta nila ay perfect complement sa inyo. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Lumagpas ako sa linya. Isang analyst na nagsasabi sa CEO kung paano patakbuhin ang bilyon-bilyong kumpanya sa gitna ng global crisis. Kung mali ka, sa wakas ay sabi niya, pareho tayong mawawalan ng career. Hindi ako mali. Pagkalipas ng 3 araw, habang ang mga kakumpetensya ay nagkukumahog magbenta, nagsimula ang Atlantic Meridian ng maingat na acquisition strategy. Sa loob ng na buwan, nadoble nila ang laki ng kanilang fleet sa minimal na gastos. Nang mag-stabilize ang market, ang value ng kumpanya ay triple na. Tinawag itong strategic genius ng financial journals. Kami lang ni Tanner ang nakakaalam ng totoo na isang babaeng iniwan noon sa gasolinahan ang nag-orchestrate ng isa sa pinakamatagumpay na corporate expansions sa kasaysayan. Ang relasyon namin ay nagbago ng bahagya pagkatapos ng crash. Nagsimulang humingi si Tanner ng opinyon ko sa mga bagay na labas sa financial analysis. Paminsan-minsan kaming kumakain sa labas pagkatapos ng late work sessions. Ang usapan ay lumalagpas sa negosyo papunta sa mga libro, travel at maingat na sulyap sa aming nakaraan. Kaunti lang ang ibinunyag ko tungkol sa buhay ko sa Amerika, Pilipinas, na umalis lang ako matapos ang mahirap na hiwalayan. Siya ay mas bukas magkwento. Isang kasal na nagtapos nang magpasya ang asawa niya na masyadong demanding ang corporate life. Isang anak na babae sa kolehiyo na bihirang tumawag. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na acquisition, nagbukas siya ng mamahaling champagne sa apartment niya. Para sa hindi inaasahang partnership, toast niya. Para sa mga bagong simula, ganti ko. Nagdikit ang aming mga baso at may nagbago sa hangin sa pagitan namin. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng medyo matagal. Elena, mahina niyang sabi, natutunan kong pahalagahan ang higit pa sa financial insights mo. Maingat kong ibinaba ang baso ko. Tanner, empleyado mo ako. Technically, nagtatrabaho ka para sa Lambert Financial. Ang pagkakaiba ay hindi nag-aalis ng komplikasyon. Nirespeto niya ang pag-aalinlangan ko. Hindi naungkat ang paksa ng ilang buwan, bagaman may hindi maikakailang nagbago. Ang aming working dinners ay naging madalang, ang aming interaksyon ay mas naging strictly professional, hanggang sa Tokyo Conference.
Ang Atlantic Meridian ay nag-host ng Global Shipping Executives para sa isang linggong meetings. Bilang key advisor ni Tanner, sumama ako, naghahanda ng presentations at nag-a-analyze ng strategies ng kalaban. Sa huling gabi, habang pinapanood siyang pamunuan ang kwarto ng industry leaders ng may tahimik na autoridad, inamin ko sa sarili ko ang itinatanggi ko. Ang damdamin ko ay lumago higit sa professional admiration. Nang maglaon, mag-isa sa rooftop garden ng hotel, nakita ko siyang nakatitig sa skyline ng Tokyo. Dapat nag-celebrate ka, sabi ko, tumabi sa kanya sa railing. Ang kasunduan ng consortium ay isang tagumpay. Ang ilang tagumpay ay parang kulang kung walang mapagbabahagian, sagot niya. Ang sandali ay humaba sa pagitan namin, puno ng mga hindi kimkim na posibilidad. Ginugol ko ang 3 taon sa pagbuo ulit ng sarili ko, sabi ko sa wakas, natutong magtiwala ulit sa sarili kong desisyon. At ano ang sinasabi ng desisyon mo ngayon? Sinalubong ko ang tingin niya ng matatag. Na ang takot ay hindi magandang basehan ng desisyon. Nahanap ng kamay niya ang kamay ko sa railing, mainit at matatag. Hinding-hindi ko gugustuhing maging isa sa mga kinatatakutan mo, Elena. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo kami sa isang simpleng courthouse sa Paris. Walang magarbong seremonya, walang marangyang resepsyon. Kami lang, si Philippe at ang asawa niya bilang saksi, at ang simpleng mga salita na nagbigkis sa aming hinaharap. Ang wedding ring ko ay walang katulad sa diamond na binigay ni Bong noon. Pinili ni Tanner ang isang singsing na yari sa twisted gold, hindi perpekto, kakaiba, matibay. Ang European Financial Press ay napansin ang kasal ng may kaunting interes. Isang shipping magnate na pinakasalan ng kanyang financial advisor. Ang American media ay nakafocus sa mga iskandalo at politika. Walang pumansin sa kasal sa kabilang ibayo ng Atlantic. Nang gabing iyon, sa balcony ng apartment namin sa Paris, niyakap ako ni Tanner mula sa likod. May pagsisisihan ba, Mrs. Reed? Sumandal ako sa kanya, pinapanood ang kislap ng mga ilaw ng lungsod. Wala. Ikaw? Yung hindi kita nahanap ng mas maaga. Ngumiti ako, iniisip kung gaano kaiba ang naging landas namin sa ibang buhay. Kung nakilala niya ang babaeng ako noon, ang binaliwalang asawa ni Bong, makikita kaya niya kung ano ang nasa ilalim? Nahanap natin ang isa't isa sa tamang panahon. Sagot ko, humarap sa kanya para halikan siya. 3 taon sa aming pagsasama, nagkaroon kami ni Tanner ng komportableng ritmo sa pagitan ng Paris at iba pa niyang bahay. Ang Atlantic Meridian ay lumago ng husto sa ilalim ng aming pinagsamang gabay. Ang pananaw niya na pinares sa analytical foresight ko, bagaman nanatili ako sa posisyon ko sa Lambert Financial. Ngayon ay halos eksklusibo na akong consultant sa mga negosyo ni Tanner. Nire-review namin ang acquisition targets sa home office niya na nakatanaw sa Central Park nang mag-flash ang isang email notification sa screen niya. Mabilis niya itong tiningnan tapos tumingin sa akin na may ekspresyong hindi ko mabasa. May interesting na pumasok, sabi niya. Isang mid-sized American construction company na naghahanap ng financing para sa international expansion. Villarama Construction. Tumigil ang tibok ng puso ko. Villarama. Ang negosyo ng pamilya ni Bong, ang kumpanyang itinayo ng tatay niya at ipinamana sa kanya, ang kumpanyang pinapabagsak na niya bago pa ako umalis. Ayos ka lang? Tanong ni Tanner, napansin ang bigla kong pananahimik. Namumutla ka? Tumango ako ng pilit, sinusubukang kalmahin ang sarili. Villarama Construction. Inulit ko. Saan sila base? Sa Pilipinas pero nag-expand daw sa commercial projects mga 5 years ago. May financial troubles pero sinasabing may promising overseas contracts kung makakakuha ng funding. Pinag-aralan niya ako ng maigi. Elena, ano yon? May policy kami ng katapatan sa isa't isa. Isang pundasyon na binuo matapos parehong maranasan ang kasal na gawa sa kasinungalingan. Gayunpaman, hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa nakaraan ko. Villarama ang apelyido ko noong kasal pa ako, sabi ko sa wakas. Si Bong Villarama ang ex-husband ko. Bahagyang tumaas ang kilay ni Tanner, ang tanging indikasyon ng gulat niya.
Ang asawang iniwan mo matapos ang insidenteng binanggit mo. Binigyan ko lang siya ng kaunting detalye noon. Isang malupit na prank sa abandonadong gasolinahan. Ang desisyon kong iwan ang lahat. Oo, huminga ako ng malalim. Hindi ko na siya nakita o nakausap simula ng araw na iyon. Tahimik akong pinanood ni Tanner. Hinihintay akong magpatuloy. Ano ang eksaktong sabi sa email? Tanong ko. Iniharap niya ang screen para mabasa ko. Ang mensahe ay mula sa isang intermediary broker na naghahanap ng investment partners para sa expansion ng Villarama Construction. Ayon sa brief, ang kumpanya ay overextended sa ilang proyekto at kailangan ng malaking kapital para maiwasan ang bankruptcy. Kakaiba, isip ni Tanner. Sabi ng broker may kontrata sila sa Europe pero walang specific. Usually, kasama ang concrete details sa ganitong request. Dahil malamang ay wala naman talagang kontrata, sagot ko. May pamilyar na pait na umaakyat sa lalamunan ko. Laging may grand plans si Bong, pero bihirang mangyari. Sumandal si Tanner sa upuan. I-decline ko ang meeting, may mas magagandang investment opportunities. Parte ng isip ko ang gustong-gusto yon, hayaang lumubog ang kumpanya ni Bong nang hindi nalalaman kung gaano siya kalapit na mag-cruise muli ang landas namin. Pero may ibang bahagi, ang bahagi na binubuo ang sarili sa loob ng 3 taon, ang may gustong iba. Hindi, sabi ko, nagulat sa sarili ko. Tanggapin mo ang meeting, Tanner. Gusto kong nandun ako, patuloy ko. Hindi para maghigante, kundi para... Tumigil ako. Hinahanap ang tamang salita. Para sa closure. Siguro para makita siya sa huling pagkakataon sa sarili kong termino. Pinag-aralan ako ni Tanner nang may pag-aalala. Sigurado ka ba? Dahan-dahan akong tumango. 3 taon kong binuo ang buhay na to. Hindi na ako takot sa kanya. Sa araw ng meeting, nakatayo ako sa apartment namin sa New York, nakatitig sa reflection ko. Maingat kong pinili ang suot ko. Isang tailored charcoal suit na nagpapakita ng tahimik na awtoridad. Pearl earrings na regalo ni Tanner noong first anniversary namin. Buhok na nakastyle sa sophisticated na updo na hindi ko kailanman sinubukan sa dati kong buhay. Nagdadalawang isip? Tanong ni Tanner. Inaayos ang kurbata niya sa salamin sa tabi ko. Hindi. Sinalubong ko ang tingin niya sa refleksyon. Naghahanda lang. Ipinatong niya ang mga kamay niya ng marahan sa balikat ko. Tandaan mo, nasa sayo ang kapangyarihan dito. Kung gusto mong umalis anumang oras, senyasan mo lang ako. Tinakpan ko ang kamay niya gamit ang akin. Alam ko, ang headquarters ng Atlantic Meridian sa New York ay nasa matataas na palapag ng isang makintab na tower sa Midtown. Ang corner office ni Tanner ay may tanawin ng buong lungsod. Pumuwesto ako sa conference table nang nakatalikod sa pinto, bukas ang laptop, maayos na nakalatag ang mga dokumento. Nandito na sila, anunsyo ng assistant ni Tanner sa intercom. Bumilis ang pulso ko, pero nanatiling matatag ang mga kamay ko habang patuloy na nire-review ang financial statements. Statements na nagpapakita kung gaano kalala ang pamamahala ni Bong sa pamana ng tatay niya. Bumukas ang pinto. Narinig ko ang profesional na bati ni Tanner, tapos ang isang pamilyar na boses na nagdulot ng kilabot sa akin. Salamat sa pagtanggap sa amin, Mr. Reed. Ako si Bong Villarama, at ito ang financial advisor ko, si Marcus Kline. Hindi ako agad humarap. Hinayaan ko silang makapasok ng tuluyan, makaupo sa tapat ng mesa, simulan ang rehearsed nilang pitch tungkol sa global opportunities at temporary cash flow issues. Saka ko lang dahan-dahang itinaas ang ulo ko. Ang pagkilala ay hindi agaran. Binago ako ng 3 taon. Hindi lang ang itsura ko, kundi ang kung anong fundamental sa kung paano ko dalhin ang sarili ko. Pinanood ko habang ang tingin ni Bong ay dumaan sa akin. Tapos biglang bumalik, ang pagkalito ay napalitan ng kawalan ng paniniwala. Isla? Namutla ang mukha niya. Elena Reed, pagtatama ko ng kalmado. Chief Strategic Advisor ng Atlantic Meridian Shipping. Pinayagan ko ang sarili ko ng maliit na ngiti. At asawa ni Mr. Reed. Tumingin si Marcus Kline sa aming dalawa, naguguluhan. Magkakilala kayo? Hindi makabuo ng salita si Bong. Bumubuka at sumasara ang bibig niya, ang mga mata ay pabalik-balik kay Tanner at sa akin na parang sinusubukang intindihin ang isang imposibleng puzzle.
May dating pinagsamahan kami ni Mrs. Reed. Sa wakas ay nasabi ni Bong, ang boses ay garalgal. Nakakamangha, sagot ni Tanner, nang may praktisadong tono. Maliit talaga ang mundo. Ngayon, tungkol sa proposal nyo, na-review na namin ang preliminary figures at may mga alalahanin kami sa viability. Iniusod ko ang isang dokumento sa mesa. Ang debt-to-asset ratio nyo ay problematic at itong overseas contracts na binanggit nyo, kailangan naming makita ang pirmadong kasunduan bago mag-consider ng anumang investment. Nakatitig si Bong sa dokumento pero hindi ito nakikita. Nawala ka, bulalas niya, binabaliwala ang usapang negosyo. Nag-file kami ng missing person report, naghanap ang pulis, nagkaroon ng investigasyon. Nakakalungkot naman para sa inyo, sagot ko ng pantay. Siguradong nakaka-stress yon. 3 taon, patuloy niya, ang composure niya ay nababasag na. Walang salita, walang bakas, akala namin patay ka na. Pero heto ako. Itinuro ko ang dokumento. Page 4 details our concerns about your cash flow projections. Sinubukan ni Marcus Cline na isalba ang meeting, tinuturo ang potential growth areas at pinapaliwanag ang financial weaknesses ng kumpanya. Pero tumigil na sa pakikipag-usap si Bong, ang atensyon niya ay nakapako lang sa akin. Nang matapos ang formal na diskusyon, iminungkahi ni Tanner na makipag-usap si Marcus sa financial team nila tungkol sa dagdag na dokumentasyon. Iniwan kaming 3. Ang katahimikan ay hindi komportable hanggang sa nahanap ulit ni Bong ang boses niya. Bakit? Simpleng tanong niya. Naisip kong umiwas, manahimik o sabihin ang lahat ng matatalim na sagot na inisip ko sa loob ng maraming taon. Pero sinabi ko ang totoo. Dahil iniwan mo akong nakapiring sa isang abandonadong gasolinahan bilang birthday prank. Dahil narinig ko kayo ni Maricar na nagpaplanong alisin ako sa landas nyo. Dahil deserve ko ang mas mabuti kaysa maging biro sa kwento mo. Nangiwi ang mukha niya. Yun ay... Hindi. Wag, putol ko. Wag mong paliitin ang ginawa mo. Wag kang gumawa ng dahilan. 3 taon na at hindi ako pumunta dito para sa sorry o paliwanag. Bakit ka nandito? Ang boses niya ay hungkag. Sumulyap ako kay Tanner na nanatiling supportive at tahimik na presensya. Hindi para maghiganti. Hindi para magyabang sa pagbagsak ng kumpanya mo o sa tagumpay ko. Humilig ako ng bahagya pasulong. Pumunta ako para ipakita sa sarili ko na wala ka ng kapangyarihan sa akin, na kaya kitang makita ulit at walang maramdaman. Ang katotohanan nito ay bumalot sa akin habang nagsasalita. Ang takot, ang galit, ang sakit. Sa paglipas ng panahon, ang mga emosyong iyon ay nagbago. Hindi eksaktong kapatawaran, kundi paglaya. Mukhang litong-lito si Bong. So ganun na lang? 3 taong pagtataka at ngayon asawa ka na lang ng iba? Ako ay sarili kong tao una sa lahat, pagtatama ko sa kanya. Na nagkataong nakahanap ng partner na pinapahalagahan ako. Isinara ko ang laptop ko. Tungkol sa funding request nyo, pass kami. Ang fundamentals ng kumpanya nyo ay hindi pasok sa investment criteria namin. Tumayo ako at inabot ang kamay ko ng propesyonal. Paalam, Bong. Tinitigan niya ang nakalahad kong kamay tapos tumingin sa mukha ko. Sa mga mata niya, nakita ko ang huling pagka-realize sa kung ano ang itinapon niya. Habang hinahatid namin siya ni Tanner sa elevator, naramdaman ko ang paggaan. Ang huling tali sa dati kong buhay ay naputol na ng tuluyan. Hindi sa pamamagitan ng madramang komprontasyon o grandiosong paghihiganti, kundi sa tahimik na kapangyarihan ng isang babaeng binuo muli ang sarili mula sa abo. Ang buhay na mayroon ako ngayon ay hindi reaksyon kay Bong. Hindi ito tungkol sa pagtakas o pagbawi. Ito ay ganap na sarili kong likha. Bagay na binuo ko sa bawat desisyon, bawat araw na may determinasyon. At na-realize ko, habang nagsasara ang pinto ng elevator sa aking nakaraan, iyon ang pinakamatamis na tagumpay sa lahat.